Bago po tayo magsimula i-shoutout po muna natin ang 5 nauna sa comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Point Breaker, Lodi Benjamin, Lodi Joey Tabura, at Lodi Jeric Ventura. Salamat po sa inyong lahat, i-on nyo na po ang notification nyo sa akin para mauna pa po kayo sa first, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-206 na kabanata sa pagpapatuloy. Habang naguguluhan pa din ang pagmumuka ni Heavenly Martial Emperor na tumatalsik ang dugo sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa kanyang isip na lahat ng bagay. Kasama ang lahat ng aking natutuhan at ginawa sa mahabang panahong iyon. Pinutol lahat ng batang iyon. Makikita ang ating bida na mabilis ang paggalaw sa gilid ni Heavenly Martial Emperor na pabagsak, sinasabi na nahiwa ko siya. Dagdag pa ng ating bida na napatingin kay Heavenly Martial Emperor na nanalo ako. Makikita ang muka nito na hindi makapaniwala. Mabilis na lumipad si Wumuon at sinalo si Daewoo at tinanggal agad ang tali sa kanyang katawan. At bago pa bumagsak ang haligi natanggal na ng ating bida ang kanyang ama. Inilapag niya ang manhid na katawan ng kanyang ama sa sahig at pinindot niya ang acupoint nito. Tiningnan ng ating bida habang maiyak-iyak na sinabi na ama. Pasensya na. Ang walang kwentang anak mong ito ay huli na. Habang nakahiga pa din sa sahig si Daewoo sinabi niyang umiiyak na hindi, anak ko. Salamat sa pagliligtas sa walang kwentang ama mong ito. Pumikit ng mahigpit ang ating bida at tumulo ang luha, sinasabi sa kanyang ama na anong ibig mong sabihin, salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Mas nagpapasalamat ako. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita muli ang aking ama. Ang mga bilog na luha ay tuluyang tumulo sa lupa. Kasabay nito, ang Heavenly Martial Emperor na nanatiling nakahiga sa sahig. Na hindi makagalaw ay tumatawa na may maraming dugo na umaagos sa sahig mula sa kanyang dibdib na parang isang bokal. Makikita rin ang dalawa pang haligi na tinanggal na rin sa pagkakagapos sina Jinho at ang ama na hari ni Prinsesa Mokyong. Sinabi pa ni Blade Emperor na ayos lang daw siya, nawalan lang siya ng malay. Pakiusap, huwag kayong mag-alala kamahalan. At pagkatapos tumingin siya sa ating bida na may malungkot na ekspresyon ng muka. Sinabi pa sa isip ni Blade Emperor na Song Wumuon. Muli na naman. Daw niya itong nagawa. At napalingon sa likod si Blade Emperor nang dumating si Formless Flying Sword Ahrin, sinsabi sa kanya na ano daw ang nangyayari dito. Tumugon sa kanya si Blade Emperor na ipapaliwanag ko yan mamaya. Dalhin muna natin ang ating kamahalan sa isang manggagamot. At nang makita ni Formless Flying Sword Ahrin si Jinho ay nagulat siya at sinabi na ang taong ito ay. At agad na gumamit ng sound transmission technique ang ating bida na sinabi niya kay Ahrin na hindi siya masama sa kahit anong paraan. Dagdag pa niya na siya ay isang taong magiging malaking tulong sa laban sa Heavenly Martial Sect sa hinaharap. Napatingin sa kanya si Ahrin at nagtatakang napasabi sa kanyang isip na kung mismong si Song Wumuon na daw ang nagsabi. Okay daw. At sinabi niya habang makikita ang itaas na palasyo na madali. Ihatid niyo agad ang ating kamahalan at ang lalaking ito sa manggagamot. At tumugon ang kasama nitong dumating na mga sundalo na okay po. At sinabi ng ating bida habang nilalagyan niya ng enerhiya ang kanyang ama na pakiusap, humiga ka muna sandali. At tinanong siya ng kanyang ama na saan daw siya pupunta. Tumayo ang ating bida at sinabi sa kanyang ama na sandali lang ito. Naglakad siya papunta kay Heavenly Martial Emperor habang ito ay sumusuka ng dugo. At nang makalapit ang ating bida sinabi niya na tiyak na mayroon kang gustong sabihin sa akin. Tumawa ito ng mahina dahil ang mismong espiritu ng Heavenly Martial Emperor ay humihina. Kahit na ang isang Supreme Master ay hindi makakaligtas sa ganitong estado. Makikita ang muka nito na sinabi pa ni Heavenly Martial Emperor na sa isang punto. Nawala ng direksyon ang aming Heavenly Martial Sect. Ang hangarin na magtipon at makita ang sukdulang dulo ng martial arts ay naging baluktot. At nagbago sa katigasan ng ulo at pagiging mapaghambog na tanging kami lamang ang mga kataas-taasang nilalang sa mundo. At ang Heavenly Martial Sect ay nagsimulang hamakin at ituring ang iba pang mga martial artist bilang isang sakit na dapat alisin. Sa ganitong paraan, nakabuo kami ng isang plano para wasakin ang Murim at iwan lamang ang sektang panglangit na martial. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinasabi na kaya bakit hindi pa ito nagtagumpay hanggang ngayon. Sa lakas ng Heavenly Martial Sect, dapat natapos na ang planong iyon
tulad ng iyong sinabi, matagal na. Tumugon ito at sinabi sa ating bida na siyempre, may kaunting pag-unlad. Dagdag pa niya na nilupig namin ang Jianghu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hindi mabilang na mga dalubhasa. Winakasan ang maraming mga sekta at sinipsip ang kanilang mga kasanayan sa martial arts. Dagdag pa niya habang makikita ang mukha niyang duguan na sa proseso, ang aming makalangit na sekta ng martial ay lubhang napinsala rin, ngunit hindi namin ito gaanong binigyang pansin. Sa kabila ng lahat ng pinsalang natamo, naisip namin na maaabot namin ang aming layunin na lipulin ang Murim. Nakatingin pa din sa kanya ang ating bida, habang sinasabi sa kanyang isip na kung gaano daw karaming mga tao ang dapat na lumuha mula sa kanilang paghahari ng takot at kung gaano karaming dugo ang dapat na dumanak sa proseso. At wika pa ng ating bida sa kanya, na dahil sinasabi mo sa akin ito, ipinapalagay ko na mayroong pero. At biglang nagsalita si Heavenly Martial Emperor at sinabi sa kanya na, pero hindi namin alam. Na may isang dalubhasa na nagretiro na hindi man lang namin nalaman ang tungkol sa kanya. Sino daw yon, sabi ng ating bida sa kanya? Nagulat ang ating bida nang sabihin sa kanya ni Heavenly Martial Emperor na ang tinutukoy daw niya ay ang kanyang master. Makikita ang kanyang master na napasabi sa isip ang ating bida na ang matandang Taoist master na nagturo sa akin ng martial arts. Ang isa na ang antas ay hindi ko pa rin maarok. Itinikom ang kanyang kamao at sinabi pa sa kanyang isip na, kahit ngayon na naging isang supreme expert na ako at natalo ko ang Heavenly Martial King. Sinabi pa sa kanya ni Heavenly Martial Emperor na Wu Bokhi. Pinigilan kami ng bastard na yon. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang master na habang nagtataka kung bakit hinaharangan ng matandang baliw na yon ang aming daan, ako, ang Heavenly Martial God, at ang iba pa ay sumugod sa kanya. Pero ni hindi man lang namin nagalaw ang laylayan ng kanyang damit. At ni hindi niya kami pinatay. Dagdag pa niya na hinimok niya lang kaming itigil ang lahat ng aming ginagawa at muling pumasok sa seclusion. At napipilitan kaming umurong dahil sa tindi ng kanyang martial arts. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang isip na naiintindihan ko kung bakit hindi naabot ng Heavenly Martial Sect ang kanilang layunin ngayon. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na pero bakit hindi pinatay ng master ang mga baliw na ito? Kahit na nahihirapan bumisi si Heavenly Martial Emperor at sinabi na nagtataka kami. Bakit hindi kami pinatay ni Wu Bokhi? Dagdag pa niyang sinabi na ganoon lang, lumipas ang mahabang panahon. At muling nagsimulang maging mayabang ang Heavenly Martial God. Sinabi niya na dahil sobrang humusay ang kanyang kakayahan sa martial arts, magagapi na niya kahit si Wu Bokhi. Pero pagkatapos, lumitaw na naman ang walang hiyang taong Dawis na yon. Dahil sa kanya, wala kaming nagawa kundi muling pumasok sa sapilitang seclusion. Makikita pa ang muka nito at sinabi sa ating bida na habang lumilipas ang panahon. Nagsimula kaming gumawa ng mga plano upang mapanatili ang aming lakas hanggat maaari sakaling muling lumitaw si Wu Bokhi. At sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip nang mapakinggan niya ang lahat ng iyon kay Heavenly Martial Emperor. Na ngayon naiintindihan ko kung bakit labis na nagpaplano at nagbabalak ang makapangyarihang Heavenly Martial Sect. Natatakot sila sa Master. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na makikita ang muka niya na kaya. Sinikap nilang gumamit ng pinakamababang pagsisikap upang harapin ang Murim. Para makapagbigay sila ng mas mahusay na laban kapag lumitaw ang Master sa hinaharap. Tuwing nagwawala ang Heavenly Martial Sect, lumilitaw ang Master upang pigilan sila. Nagpatuloy ang paulit-ulit na ito hanggang ngayon. Sinabi pa sa kanya ni Heavenly Martial Emperor habang nakahiga at nakatingin ang ating bida sa kanya na nang nakipagpalitan ako ng mga galaw sa iyo, napagtanto kong ikaw ang disipulo ng walang hiyang taong Dawis na iyon. Lumaki ang mga mata nito at sinabi pa niya na Song Wu Moon, patayin mo ang Heavenly Martial God. Kailangan mo siyang patayin. At wakasan mo na ang walang saysay na palabas na ito. At dito na po nagtapos ang ika-206 na kabanata. Ika-207 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Heavenly Martial Emperor sinasabi sa ating bida na patayin mo ang Heavenly Martial God. Kailangan mo siyang patayin. Wakasan mo na ang walang saysay na palabas na ito. Kung may makakarinig sa kanya ngayon, maaaring isipin nila na ang Heavenly Martial Emperor ay nagsisisi sa kanyang nakaraan at napagod na sa pagdanak ng dugo.
Gayunpaman, naramdaman ni Wumuon ang iba. At sinabi niya na bastardo. Mayroon ka bang matinding pagkamuhi sa Marshall Heaven God? At hindi dahil sa nangyari ngayon lang. Tumawa muli ang Heavenly Marshall Emperor. At inilagay ang kanyang kamay sa dibdib at sinabi na bastardo daw ba ang sabi mo? Ako ay isang babae. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at napasabi na ikaw. Isang babae. Sinabi pa sa kanya na lalaki na ako ngayon pero dati akong babae. May panahon na ang puso ko ay kumakabog habang lihim kong hinahangaan ang isang tao. Dagdag pa niya na may panahon kung kailan ako'y kasing sariwa ng bulaklak na hindi pa ganap na namumukadkad. Makikita ang muka niya at sinabi pa niya sa ating bida na ngunit ang bastardo na yon ay isang demonyo. Isang demonyo na tanging ang sarili lamang ang alam at hindi kayang maunawaan ang damdamin ng iba. Isang demonyo na hindi man lang kayang maunawaan na nasasaktan din ang iba tulad niya. Ang taong minahal ko ay ang Heavenly Marshall God. Ngunit, alam niya na ang aking mga kakayahan sa martial arts ay napakahusay, niloko niya ako at isinagawa ang isang eksperimento. Ako, na hindi alam ang tungkol sa eksperimento sa martial arts. At nahulog ako sa kanyang bitag at natutunan ang martial arts. Dahil ito ay isang kakayahan sa martial arts na ibinigay sa akin ng isang taong minahal ko, hindi ko man lang ito pinagdudahan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kung niloko ka upang matutong mag-martial arts at naging lalaki ka dahil dito, bakit ka pa rin kasama niya? Tumugon ito sa kanya at sinabi na nung malaman. Kung ginamit niya ako bilang eksperimento at kahit pinabayaan akong maging lalaki. Dagdag pa niya na maliban na lang kung ako'y isang hangal, kahit na naiintindihan ko na hindi niya ako mahal. Lumalabas na ang luha nito sa kanyang mata at sinabi pa niya na ngunit hindi ko siya maiiwan. Dahil mahal ko ang lalaking iyon kasabay ng galit ko sa kanya. Dagdag pa niya habang naalala na nakatingin siya sa Heavenly Marshall God na pero hindi ako makaalis dahil mahal ko siya gaya ng pagkamuhi ko sa kanya. Siguro ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi galit. Dahil kahit na kinamumuhian ko siya, ang aking pag-ibig ay hindi nawala. Makikita ang ating bida at napasabi na pag-ibig at pagkamuhi. Talaga bang magkasalungat sila? Mariin pa nitong sinabi sa ating bida habang umiiyak na pakiusap. Patayin mo ang Heavenly Marshall God. Hindi siya isang taong dapat umiral sa mundong ito. Hindi siya isang tao. Pakiusap, patayin mo. Tumingin ng kakaiba ang ating bida sa kanya at sinabi na huwag kang mag-alala, gagawin ko yon kahit na ano pa. Pero hindi ka rin iba sa kanya. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na dahil man ito sa mga utos ng Heavenly Marshall God o dahil sa iyong mga nakaraang sugat, ikaw mismo ay isa ring masamang tao na pumatay ng hindi mabilang na mga inosenteng tao. Malinaw iyon. At nang marinig ang mga salita ni Wumuon sa kung anong kadahilanan, ngumiti siya na parang nakaramdam ng ginhawa. At sinabi na tama daw siya. At siya ay namuhay ng isang masamang tao. At pumikit na ito habang tumuulo ang luha sa kanyang mata na yon ang huling sandali ng kanyang buhay. Habang nakatingin ng seryoso ang ating bida sa kanya, sinabi sa kwento na ang pangalawang pinakamalakas na master sa loob ng Heavenly Marshall Sect pagkatapos ng Marshall Heaven God. Isa sa mga pangunahing kaaway na dapat patayin ni Wumuon. Ang kaaway na pumutol sa tainga ng kanyang ama at ginawang impyerno ang kanyang buhay. Pero kahit na nagtagumpay siya sa pagpatay sa kaaway na ito at naging kung sino ang nakakaalam kung gaano kalakas sa proseso. Mas naramdaman ni Wumuon ang pait kaysa sa ginhawa. At sa gayon, ang pagdanak ng dugo sa kabisera ay natapos. Makikita ang lungga ng Heavenly Marshall Sect. Nakaharap si Heavenly Marshall God sa isang binatilyo at sinabi sa kanya nito na may problema daw ba ama. Seryosong sinabi ni Heavenly Marshall God na patay na ang Heavenly Marshall Emperor. Nagulat ang anak nito sa kanyang sinabi at napawika na ano? Patay na ang ina? At pagkatapos sinabi sa kwento na maliban sa 3 miyembro ng pamilya ng Heavenly Marshall God, walang nakakaalam na ang Heavenly Marshall Emperor ay talagang isang babae. At ang asawa ng Heavenly Marshall God noong mga unang araw ng Heavenly Marshall Sect. Natural lang iyon. Dahil ang sinumang nakakaalam nito ay pinatay ng Heavenly Marshall Emperor. Habang nag-aakto bilang isang lalaki, ang Heavenly Marshall Emperor. Ipinagbawal ni Cheonyu rin na tawagin siyang ina at tinratong parang estranghero.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa daan-daang taon na tinawag ni Cheonyurin ang Heavenly Martial Emperor bilang kanyang ina. At sinabi nito na sino bang walang hiya. Ang gumawa nito, ama? Nakapikit ito habang nakalagay ang kanyang kamay sa pisngi at sinabi na bago pumanaw ang isang Supreme Expert, may isa pang Supreme Expert na isinilang. Ang taong maaaring maging isang nakatataas na eksperto kahit hindi siya miyembro ng Heavenly Martial Sect. Nainimulat ang mata nito at sinabi na malamang na ang isa na tumatanggap ng pinakamaraming atensyon ngayon, si Song Woo-moon. Naiinis na sinabi ng kanyang anak na Song Woo-moon. At bigla nitong naalala ang una nilang pagkikita ng ating bida na siya ay nagpakilala rito noong hinahanap niya si Lady Yeon na papasok sa Heavenly Demonic Tomb. At sinabi na ang pangalan daw niya ay Cheonyurin. Dagdag pa nitong sinabi sa ating bida na ikaw siguro si batang mandirigmang Song Woo-moon, ang isa na sumikat nitong mga nakaraang araw. Tiningnan siya ng ating bida at sinabi na, "Bakit mo lang ako pinapadaan?" Tumugon ito at sinabi na ito ay simpleng paraan ko ng pagbati. Mangyaring pumasok. Mukhang narito ka upang maghanap ng isang tao. Dagdag pa nito habang nakatingin sa ating bida na sakaling kailanganin, mangyaring huwag kalimutan ako. Ako ay isang miyembro ng Heavenly Martial Sect. Lumingon lang ng tingin ang ating bida at walang masabi. At pagkatapos makikita itong naiinis at sinabi na dapat ko na siyang pinatay noon. Dapat ko na siyang pinatay sa halip na maglaro lang. At dapat ko sanang inilagay ang Heavenly Soaring Blade sa kanyang ulo. Si Cheonyurin, na puno ng murderous intent kay Woo-moon, ay lumabas ng silid. Tinawag niya ang mga subordinates ng Martial Heaven para sumama sa kanya at patayin si Woo-moon. At hindi siya pinigilan ng Martial Heaven God. Na ito ay nakangisi lang habang binabanggit ang pangalan ng ating bida. At lumipat ang eksena sa Heavenly Demonic Cult, kung saan sabay na pinunit ni Mara ang dibdib ng dalawang kalaban niya. At isang enerhiya na hugis buwan ang pinalipad nito sa hangin patungo kay Mara at sinabi na buwisit ka. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakapagwawala. Tinamaan si Mara sa kanyang braso na kanyang ikinangiwi. At napasabi na ito daw ay nakakabwisit. Ang Heavenly Martial Sect na Absolute Master ay malakas. Hawak ang kanyang silver disc moon, sinabi pa niya ng ngunit. Kung hindi ko man lang matalo ang isang bastardo tulad niya, hindi ko magagampanan ang pagtulong kay Woo-moon. At ang figura ni Mara ay naging 1 hanggang 2, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8. At gumamit siya ng Falling Star Soul Depriving Sword. Na sinabi ng kalaban niya sa kanya na nagbabaka sakali ka bang matatalo ako sa simpleng bitag na ito. Ngunit sa sandaling iyon inilabas ng unang Mara ang Meteor Stealing Soul Sword at hinati ang tagiliran ng lalaki. Pagkatapos, ang pangalawang Mara ay tumama sa parehong lugar bago mawala ang ki ng unang Meteor Stealing Soul Sword. At makikita ang maraming Mara. Sinasabi na ano daw kaya ang mangyayari kung ang trick na ito ay paulit-ulit na mangyari. Makikita ang muka nito na nagulat at napasabi na ano? At sinabi sa kanyang isip na kahit na siya ang diyosa ng kamatayan, paano niya nagagawang gumawa ng ganitong karaming clones? Dagdag pa niya, nagbubuwis ba siya ng kanyang buhay? Makikita ang mata ni Mara na sinabi pa niya sa kanyang isip na para kay Song Woo-moon. Kaya kung gawin ang lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-207 kabanata.